Umaaray na ang ilang mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila nito, hindi na nakikita ng DTI na tataas pa ang presyo ng mga Noche Buena items bago matapos ang taon. Si Isaiah Mirafuentes sa Sentro ng Balita, live. Angelique, ramdam na ang pagsipa ng presyo ng bilihin sa mga pamilihan sa bansa. Kaya karamihan sa mga consumer, umaaray na. Single mother si Rowena sa kanyang 3 anak at ang pinakapanganay pa niya ay nasa kolehiyo na. Aminado siya, nahirap siya kung paano pagkakasyahin ang kanyang budget kada araw para sa pamamalengke. Ay, sabi ko, pagkakasyahin ko na lang po yung mga halagang 200, mga ganon. Kasi kami na lamang po 4 na sa loob ng bahay. Kaya ngayong magpapasko, tila kailangan niyang maghigpit ng sinturon dahil karamihan sa mga presyo ng pangunahing bilihin ay tumaas. Halos 20 pesos ang itinaas ng presyo ng manok. Ang dating 200 pesos, ngayon 220 pesos na. Maging ang baboy ay tumaas na ng 10 piso at inaasahan pang tataas ito ngayong linggo at sa mga susunod pa. Ang presyo ng baboy ay naglalaro sa 300 pesos hanggang 340 pesos ang kada kilo. Suki-suki na lang po. Ang importante po yung halimbawa pa may mga suki kami, dapat maganda yung bibigay mo para balik-balikan ka. At ang gulay at isda ay rumatsada rin ang presyo. Sa gulay, karamihan daw sa mga tumaas ay mga gulay na galing sa Baguio. Nakausap din namin yung mga tindera at sabi nila nag-increase kasi nga yung demand talaga tumaas. As we all know, meron tayong problema pa sa ASF. So sa baboy talagang expected tumaas. Samantala, hindi na inaasahan pang tataas ang presyo ng mga Noche Buena grocery items hanggang matapos ang taong 2024. Yan ang iginit ng Department of Trade and Industry sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Tinatayang nasa 5% ang itinaas ng ilan sa mga Noche Buena items, partikular na ang macaroni pasta at sandwich spread. Pero may ilan rin namang nanatili ang presyo at nakadepende raw ito sa brand. Hinikayat ng DTI ang pagbili ng mga bundle products dahil higit na mababa ang presyo nito. Yes, kontrolado namin yung prices, no? But not for all the products. Siyempre, kinausap rin namin yung mga manufacturers and yung mga brand owners if they can actually just leave the prices the same as last year. Pero sa kabila ng mataas na presyo ng bilihin, tuloy pa rin ang pag-arangkada ng bentahan ng tig 40 pesos na well-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Mas mababa ito kumpara sa 42 to 62 pesos per kilo na pangkaraniwang presyo ng bigas. Ang 40 pesos rice ay bahagi pa rin ng Rice for All program ng bansa. Angelique, alam mo, umaalma ang ilan sa mga nagtitinda sa mga palengke dahil karamihan daw sa mga consumer ay mas pinipili ng mamili sa mga supermarket. Kaya imbis daw na taasan nila ang presyo ng kanilang paninda dahil mahal daw ang nakukuha o mataas ang presyo nila itong nakukuha sa kanilang mga supplier, ay mas pinipili na lang daw nila itong ipanatili sa presyo para lang daw maubos ang kanilang tinitinda. Samantala, Angelique, kung sa mga sinihan, mahaba na ang pila maging dito sa EDSA Guadalupe, blockbuster na rin ang pila ng mga sasakyan. Kung makikita mo ngayon sa aking likuran, ang tindi ng daloy ng trapiko hanggang Shaw Boulevard. Mabigat na ang daloy ng trapiko dito sa northbound ng EDSA Guadalupe. At yan muna ang update. Balik muna sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes.